ang kongresistang babae mula sa kilusang Make America Great Again na si Marjorie Taylor Greene na aktibong tumututol sa pagtulong sa Ukraine at nagpapakalat ng lantad na pro-Russian na propaganda tungkol sa Ukraine ay nakatanggap ng matinding batikos mula kay Donald Trump na tinawag siyang baliw. Donald, gusto ko talagang sabihin, sinabi na namin sa iyo ito noon pa, nung sinasabi pa lang niya ang tungkol sa mga biolab at di umano'y pagpatay sa mga Russian na pari sa Ukraine. Pero nakakatuwa, dahil si Donald Trump ay binawi pa ang kanyang suporta kay Marjorie Taylor Greene. At lahat ng ito ay dahil isa siya sa mga Republican na sumuporta sa pagbubunyag ng lahat ng Epstein files. Tinawag pa nga ni Trump si Marjorie Taylor Greene na isang traidor sa Republican Party. Higit pa dyan, inakusahan pa ni Congresswoman Greene na kinatawan ng Make America Great Again movement si Trump sa pagtatago ng kaso ni Epstein. Si Greene mismo ay nagpunta ngayon sa cable news network na nakakagulat at sinabi na nagkaroon din siya ng alitan kay Trump sa iba pang mga issue. Pero ang pinakakagiliw-giliw, biglang humingi ng paumanhin si Marjorie Taylor Greene dahil sa pagpapalaganap niya ng nakakalason na politika ng Make America Great Again movement. Ito ang kanyang sinabi, na inamin din niya na nagdulot ng banta sa buhay ng maraming tao sa Amerika at sa labas ng Amerika. Dahil ngayon, ayon kay Greene, siya mismo ay nanganganib na mapahamak mula sa mismong mga taga-suporta ng Make America Great Again. Halina't tuklasin ang kontrobersyang ito. Ako si Alexi Pichi, talakayin at suriin natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang dumarating agad. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription. Nasa video description ang link at nakalagay doon na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya, naaalala niyo pa ba ang kontrobersyal na kongresista na si Marjorie Taylor Greene? Ipapaalala ko ang ilang kilalang pangyayari tungkol sa kanya. Noong Marso 2022, isang buwan lang matapos magsimula ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine, sinabi ni Marjorie Taylor Greene na di umano'y ang Ukraine ay siya mismo ang nagtulak sa agresyon ng Russia. Sabi niya, matagal nang bumubuo ang Ukraine ng mga lihim na alyansa sa kanluran at pinupukaw nila ang Russia parang ginagalit ang oso. Sabi ni kongresista, kasalanan ng biktima dahil siya raw ang nag-udyok sa agresor. Pinalaganap din ni Greene sa Amerika ang pananaw ng Russia na ang revolusyon ng dignidad sa Ukraine noong 2014 ay isang kudeta o sapilitang pagpapalit ng pamahalaan. Noong Marso 2022, sinabi niya na ang kagawaran ng Estado ng Amerika ang nagpatalsik kay Yanukovych at kontrolado na nila ang kapangyarihan sa Ukraine. At si Marjorie Taylor Greene din ang nagpasimuno ng kilalang pahayag na ni isang kusing para sa Ukraine. Noong Nobyembre 2022, sinabi ni Greene na kapag nanalo ang mga Republikano sa midterm elections sa Amerika, walang matatanggap na tulong ang Ukraine. Noong Abril 2023, hiniling ni Marjorie Taylor Greene kay Joe Biden na tumulong sa Ukraine. Noong taglagas 2023, nanawagan siya na huwag bumoto para sa, ayon sa kanya, bilyon-bilyong bagong madugong pera. At inakusahan ang White House na si Biden daw ay nagsasagawa ng proxy war laban sa Russia sa teritoryo ng Ukraine. Noong Pebrero 2024, nanawagan ang British Foreign Minister na si James Cameron sa Estados Unidos na tulungan ang Ukraine. Bilang tugon, hayagang sinabi ni Marjorie Taylor Greene na si Cameron ayon sa kanya ay pwedeng halikan ang puwet ko. At sa kabuuan, sa buong panahon ng malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, paulit-ulit na inuulit ni Greene ang lahat ng kalokohan na sinasabi ng Kremlin. Halimbawa, seryosong iginiit ni Marjorie Taylor Greene na talagang may mga biolab sa Ukraine kung saan, pakinggan mo, gumagawa raw sila ng genetic na sandata na tatarget lang sa mga Ruso. Eksklusibo lang daw para sa totoong Ruso ang tiyak na kamatayan. Hindi raw maaapektuhan ang iba. At ayon pa sa kanya, tama raw ang ginawa ng Russia na salakayin ang Ukraine dahil dito sa Ukraine, halos literal na mga satanista raw ang lumalaban sa Kristyanismo. Sa madaling salita, gaya ng naiintindihan ninyo, isa siyang napaka-kontrobersyal na tao. At ngayon, itong si Marjorie Taylor Greene ay nagrereklamo na natatakot siya
dahil may banta na raw sa kanyang buhay matapos siyang tawaging traidor ni Trump. Ngayong araw, lumabas ang ganitong balita. Si kongresista, kinatawan ng kilusang maga na si Marjorie Taylor Greene, ay inakusahan si Pangulong Donald Trump ng pagtatago ng kaso ni Epstein. Ang kanyang pahayag, dahil sa kaso ni Epstein, ako ay binabatikos ni Pangulong Trump. Talagang mapapaisip ka kung ano nga ba ang laman ng mga file na iyon at kung sino at anong bansa ang nagbibigay ng ganoong pressure sa kanya. Pinapatawad ko siya at ipagdarasal ko na sana ay bumalik siya sa kanyang mga orihinal na pangako tungkol sa MAGA. Maya-maya pa, si Marjorie Taylor Greene ay nagsulat sa social network na X. Quote, "Hindi ko kailanman inisip na ang pakikipaglaban para ilantad ang file B ni Epstein, ang pagtatanggol sa mga babaeng biktima ng panggagahasa at ang pagsiwalat ng network ng mga mayayamang elite ay nauwi sa ganitong resulta." Pero heto tayo ngayon. Patuloy na lumalakas ang nakalalasong politiko-industrial na kompleks. Hinahati tayo pero walang naidudulot na mabuti sa mga Amerikanong mahal ko. Hinuhubog tayo nito na magkapuotan, nangangalap ng pondo para bigyang katwiran ang galit natin sa isa't isa at pinag-aaway-away ang mga Amerikano na umaabot pa sa karahasan at inilalapit tayo sa digmaang sibil. Lahat ng ito ay lubos na mali. Pero paano nga ba nandadaya si Marjorie Taylor Greene? Pagkatapos ng iskandalo kay Trump, bigla siyang lumitaw sa cable news network. Doon, nagsimula siyang magreklamo sa mga banta sa buhay niya. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin sa pagiging toxic niya na nagdudulot ng galit sa mga Amerikano. Isa pang sinabi ni Marjorie Taylor Greene, ang pinakamasakit na sinabi ni Trump, at ito ay isang ganap na kasinungalingan, ay tinawag niya akong taksil. Mali talaga yon, at ang mga ganitong salita ang maaaring mag-udyok sa mga tao na kalabanin ako at ilagay sa panganib ang buhay ko. Reklamo ni Marjorie Taylor Greene. Tama ang napansin ng host ng cable news network na si Dan Bash. Nakita na natin ang ganitong pag-atake o kritisismo mula kay Pangulong Trump sa iba. Hindi ito bago. At sa totoo lang, ngayon ko lang narinig na nagsalita ka tungkol dito nang ikaw na ang target. Ani Bash. Sagot ni Greene, makatarungan ang kritisismong ito at nagpapakumbaba akong humihingi ng paumanhin sa paglahok ko sa ganitong politika. Napakasama nito para sa ating bansa. Marami akong pinag-isipan tungkol dito. Sa huli, sinabi ni Marjorie Taylor Greene na umaasa siyang magkakaayos pa rin sila ni Donald Trump, na magiging maayos ang lahat dahil natatakot siya. Ayon kay Marjorie Taylor Greene, natatakot siya dahil sa mga natatanggap niyang banta. Kapag toksiko ka o nasa Make America Great Again movement, basta mo na lang binabato ng putik ang iba. Maaaring mauwi ito sa sitwasyon na uusigin ka rin ng ibang panatikong taga-suporta ng ibang kilusan. Ano nga ba ang nangyari? Sa totoo lang, bago ito, si Donald Trump ay matindi ang banat kay Marjorie Taylor Greene. Ipinahayag ni Trump na opisyal na niyang binabawi ang suporta niya kay kongresista Marjorie Taylor Greene, na dati niyang kaalyado at masugid na taga-suporta. Narito ang sinabi ni Trump, binabawi ko ang aking suporta at pag-apruba. Si kongresista Marjorie Taylor Greene, na nagpaplanong muling tumakbo sa kapulungan ng mga kinatawan sa 2026 ay lumihis na sa matinding kaliwa. Sinabi niya sa marami na nababahala siya dahil hindi ko sinasagot ang tawag niya. Pero sa 219 na miyembro ng Kongreso, 53 senador ng United States, 24 na miyembro ng gabinete, halos 200 bansa, at sa pangkalahatan ay normal na buhay. Hindi ko kayang sagutin araw-araw ang tawag ng galit at siraulong babae. Kung may tamang kandidato na tatakbo sa Georgia, makukuha niya ang aking buong at walang kondisyong suporta. Kahapon, handa kang magsalita ng kalokohan para lang sumunod sa retorika ni Trump, manira ng iba, magsinungaling tungkol sa bansa at Ukraine, at bigyang katwiran ang agresyon ng Russia. Pagkatapos, sinusuportahan mo ang paglalathala ng mga file sa publiko. At ngayon mismo, ang idolo mo kahapon na si Donald Trump ay itinatakwil ka at tinatawag kang galit at baliw na babae. Pero sa tingin ko, dito na unti-unting matatapos ang karerang pampolitika ni Marjorie Taylor Greene. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy!